O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa isang bangka na naglalaman ng mga tao na binansagan na walang silbi sa lipunan dahil mga kriminal sila. Malakas ang ulan at anumang oras ay pwedeng lumubog ang barko. Kaya sinabi ng mga preso na palayain sila at tutulong sila sa pagsagwan. Naawa naman ang mga opisyal at tinanggal ang pagkakatali ng mga siga. Pero sinipa ng isang preso ang isang bantay na nahulog sa tubig. Saka din pinagbubugbog at pinatay ng mga kasama ang iba. Dahil mabigat ang bangka ay itinapon din nila ang mga kasamang preso sa dagat. Tinulungan ni Chominpuko si Jinzaburo bago siya pinulot ng isang siga. Buti na lang at iniligtas siya ni Jinzaburo na tinusok ang siga. Isa pa ang sumugod ng espada kaya tinanggal niya ang ulo nito. At mabilis niyang pinatay ang 3 pang mga siga na naging pagkain ng isda sa dagat. Saka din niya inutusan ng mga kawal na muling i-manage ang bangka. Nagsalita ang itinali na si Unay Tikmaro na kilala pala ang bida na dating general. Namukan din ito ni Jinzaburo na yung isang pirata na tinalo niya dati. Pinalaya ito ng bida saka sinabing simulan na nito ang paglalayag. Kaya sinira ng malaking tao ang dagdag pagkakatali at inutusan ng mga manlalayag na ibaba ang layag. Kalaunan pa ay nakarating sila sa isang isla na mayroong kabihasnan. Nakakita sila ng isang malaking pating na kinatakutan. Pero naagaw ng pansin nila ang isang chicks na si Teruhi na binati sila mula sa isa pang bangka. Isa itong prinsesa at na-welcome naman sila. Kinagabihan ay takam na takam ang mga lalaki sa pagkain ng masarap na karne dahil matagal silang nagutom sa dagat. Ayaw kumain ng maliit na kalbo. Pero sinabi ng bida na pilitin itong kumain. Dumating ang prinsesa na binati ang mga lalaki. Kaya tumayo si Jinzaburo at nagtanong kung anong balak ng prinsesa sa kanila. Sinabi ni Teruhi ang totoo na kailangan niya ang lakas ng mga lalaki na naroon. Sinabi nitong lalabanan ng mga ito ang paparating na hukbo ng mga Mongoloids ay mga Mongolians na nais masakop ang Japan. Nasa dagat na daw ang mga ito at unang sasakupin ang isla na iyon. Nagtanong ang bida kung anong karapatan ng babae na utusan sila para lumaban. At sinabi ng prinsesa na nag-request sila ng mga nasa death sentence na mandirigma at sila ang mga ipinadala. Kaya iniligtas nito ang kanilang mga buhay. Nagalit ang isang siga na binato ng baso ang umilag na prinsesa. Pero natama nito ng sangkatutak na palaso ng mga guards ng prinsesa at natigok. Pag-uwi ng prinsesa ay bigla siyang nanghina na inalalayan ni Otaki. Dahil ang totoo ay ayaw niya ng patayan. At natatakot siya sa paparating na gyera. Sa kulungan ay nagtanong ang isang siga na bata kung anong isla ang tinutukoy ng babae. Ipinaliwanag ni Chominpuko na isa itong isla sa pagitan ng 2 mas malaking isla na dinaraanan nila noong merchant pa lang siya. Sa kadiliman ng gabi ay may dumating na mga mandirigma. At habang nag-iisip ang natutulog na prinsesa ay kumatok sa pinto si Otaki na sinabing tumakas na siya. Nasira ang pinto at naipakita ang bagsak na Otaki. Mabilis na pinuntahan ng killer ang higaan ng prinsesa. Hinawakan ni Otaki ang paa ng killer pero sinaksak na ng killer ang babae na natigok. Dahil sa kaguluhan ay umalis ang mga bantay sa kulungan ng mga convict. Sinabi ni Jinzaburo na walang ayos ang mga gwardiya doon. Saka sinira pa ni Unay Tikmaro ang bakod gamit lang ang lakas. At patawa-tawa silang lumabas na hinahanap daw ang prinsesa. Parang kwago naman si Amushi na nakakakita sa dilim at alam na nahihirapan ng mga bantay. Ito daw ang gift ng bata. Sinabi ng isa na atakehin nila ang mga fisherman at gamitin ang mga bangka nila pabalik. Pero sinabi ng bida na mas magandang labanan nila ang mga Monggol. Kaya sinabi ng mga kasama na gusto lang kasi niyang makipaglaban. Dahil para daw siyang aso na nakakita ng pusa kaya napasimangot ang bida. Kalaunan ay umalis ang 3 na sinabing pupunta ng bundok kung walang makitang bangka. Samantalang kumuha naman ng panggatong na nag-aapoy si Jinzaburo na nais daw sunugin ang lugar na iyon. Naiiyak ang bantay ni Teruhi dahil hindi niya nabantayan ng prinsesa. Tapos nakita pa nito ang babae na buhat-buhat na ng mga dumating na asasin. Narinig ng babae na ibang lengguwahe ang gamit ng mga ito. Agad naman silang pinaikutan ng mga tauhan ng prinsesa para sana mabawi ang babae. Pero walang laban ang mga sundalo sa mga mas magaling na ninja na tinusok sila. Napa-atres ang kawal pero nagulat dahil katabi na niya si Unay Tikmaro na may dalang bato. Binato nito ang nakahawak sa babae kaya naitapon ng prinsesa. Biglang umatake si Jinzaburo hawak ang espada at tinanggal ang kamay ng isang ninja nakita ni Teruhi. Saka din pinatay ang isa pa sa harap ng iba pang mga convict. Saka din niya kinalaban ng pang-3 at pinatay din ito. Ang boss assassin ang natira na kinuha ang espada. Pero walang takot si Jinzaburo na umatake ng taga-nasinangga ng kalaban saka umatras. Nagsalita ang boss assassin na blondie pala at magkapareho lang sila ng sword style. Muling sumugod si Jinzaburo at nag-espadahan sila ng patalon-talon habang umaatres na ninja. At nang magkaroon ito ng pagkakataon ay tumalon ito sa isang barko na nakahanda na sa dagat.
Kaya nagtaka ang bida kung anong ginagawa ng dayuhan na barko. Saka din lumapit ang mga kasama niyang siraulo na kinantsawan siya. Dahil sa pagkamatay ng mga kilala ni Teruhi ay malungkot siya ng labis. Naroon din ang katawan ng mga kawawang mahinang sundalo. Nasabi ng babae na napakapangit ng digmaan. Pero nagsalita bigla ang long-hair na Aipo Makonachi at sinabing hindi iyon digmaan. Dahil ang tunay na digmaan ay mas marami ang mamamatay. Ganun pa man ay pinuri pa rin ni Jinzaburo ang sakripisyo ng mga namatay doon. Dahil sa pagpapakabida ni Jinzaburo kagabi ay sinabi ni Teruhi na bibigyan niya ng pabuya ito. Saka din naglakad palayo. Kaya natawa ang malaking tao na nilapitan si Jinzaburo dahil little girl daw ang nag-uutos sa dating sikat na warrior na tulad niya. Natigil silang lahat sa pagdating ni Kayo na agad lumuhad sa harap ng prinsesa. At sinabi nitong parating na ang hukbo ng mga kalaban na may 900 ships. At ipinakita nga ang paglalayag ng sangkatutak na Monggol. Kalaunan ay pinuntahan ni Gontaro si Jinzaburo at sinabing pinapatawag ito para sa meeting ng War Council. Ipinakita ang tatay ni Teruhi at nagkwento noong may pinatay siyang mandirigma ng ibang clan. Samantalang nakikinig naman ang mga tao doon. Feeling ni Jinzaburo ay hindi ito conference ng War Council kundi ay parang festival daw. Nagtanong ang isang lalaki kung anong ginagawa doon ni Jinzaburo. Kaya sinabi ng prinsesa na siya ang nagpatawag dito. May ipinakitang mapa ang matandang boss doon at sinabing ayon sa nalalaman nila ay umalis ang mga Mongol ships pero wala pang pag-atake. Kaya sinabing ligtas ang isla nila. Saka din nag-usap-usap ang mga mahilig sa politika na tao doon at confident na hindi sila aatakehin ng mga Monggol. Kaya napatayo si Jinzaburo at sinabing mga siraulo ang naroon na nagre-relax dahil hindi kilala ang kalaban. Sinabi ng bida na gumising na ang matandang boss dahil nasusunog na ang bubong ng bahay nito pero tutalagtulog pa rin siya. Kaya pinulot nila ang bida at itinapon sa labas. Naisip na lang ng bida na may anger issues daw siya kaya malapit sa mga gulo. Habang nakatayo sa bayan ay isang bata na may dalang kabute ang bumangga sa kanya. Tapos ito pa ang galit. Nagtanong ang bida sa bata kung anong itsura ng isla sa bayguhit ng bilog. Pero sinabi ng bata na hindi ganon ang hugis. May mga tao din na nakisabat at sinabi ang itsura ng isla hanggang mabuo ito ng bida. Naisip niyang maraming mga clan at villages ang naroon kaya para na rin pala itong isang bansa. Natigil sila sa pag-uusap nang may dumating na 3 monk. Tinanggal ng boss ang sombrero at namukan ito ni Jinzaburo dahil magkakilala pala sila. Nag-usap sila sa tabing dagat at nagtanong ang bida kung anong ginagawa nito doon at bakit kinakausap ang tulad niyang pinalayas. Kasamahan pala niya ito sa dating grupo at ito ang napromote sa High General. Ito si Shoyuni na hindi niya friend kaya casual lang ang pakikipag-usap ng bida sa kanya. Naroon daw ito para pag-aralan ang galawan ng mga sasalakay na mga Monggol. Pero dahil sa nakikita ay sinabi niyang magpapadala siya ng 3,000 na sundalo sa isla at darating ang mga ito sa loob ng 1 linggo. Sinabi pa ni Shoyuni na aalis siya agad at 1 araw bago siya makauwi sa kaharian. Aayusin niya ang hukbo ng 5 araw saka sila darating. Pero kailangan niya ang tulong ni Jinzaburo na depensahan ng isla bago ng pagdating nila dahil alam nitong warrior ang bida. Bago pa tumanggi ang bida ay ibinigay ni Shoyuni ang isang legendary sword ng pinakaunang gumamit ng sword style na gamit ni Jinzaburo. Kaya tinanggap ng bida ang trabaho. Pero sinabi kay Shoyuni na 4 na araw niyang tipunin ang mga sundalo dahil matatagalan sila sa pagbalik kapag army ang kasama sa paglalayag sa dagat. Nag-utos si Jinzaburo na kailangan nitong bumalik sa loob ng 1 linggo. Ayos na ang usapan nila nang tutukan siya ni Teruhi na inakalang tatakas si Jinzaburo gamit ang barko ng inakala niyang monk. Pero sinabi ni Shoyuni na wala siyang balak agawin ng bida sa prinsesa. Saka din agad umalis ang mga ito. Sa isip ni Jinzaburo ay umaasa daw siya sa reinforcement na hindi niya pwedeng asahan. Samantalang sa isip ni Teruhi ay kailangan niya ang tulong ni Jinzaburo para sa isla at gagawin lahat. Kaya bigla siyang naging artista at tinawag ang bida na Lord saka din hinawakan ng kamay para huwag daw umalis. Kaya nag-blush ang lalaki na sinabing hindi siya aalis. Kaya napangiti ang manipulator na babae dahil easy to get daw ang bida. Dumating ang messenger at sinabi sa tatay ni Teuri na dumating na ang mga Monggol sa Sasu Bay. Agad nilang pinatunog ang kampana kaya nabulabog ang mga tao na alam ang ibig sabihin nito. Pinagmarcha ang lahat ng mga pupunta sa labanan. Kasama din ang mga convict na kagrupo ni Jinzaburo. Nakita niya ang pagdating ni Boss Kanor at nabilang din na aabot lang sa 300 ang mga mandirigma doon. Dumating ang humabol at nakadamit pang digma na Teruhi na sinabing sasama sa pangkat ng ama. Pero sinampal siya ni Mang Kanor na kinagulat ng mga nakakita. Pero sinabi ng matanda na kahit iba ang bloodline ng babae ay tinuring itong anak at ayaw na masaktan. Saka din sinabi sa babae na babalik sila ng ligtas. At inutusan si Gontaro na bantayan ng prinsesa.
Pagkatapos ay nagpaalam na sila kasama ng anak na parang kuya ni Teruhi, kaya naiiyak na lang si Teruhi. Agad na iniwan ni Jinzaburo ang posisyon at naunang binagtas ang kakahuyan at kabundukan doon. Kakaibang amoy daw ang naamoy niya na hindi pa niya maipaliwanag. Saka din niya nakita ang kinaroroonan ng mga Monggol na sangkatutak sa gilid ng dagat. Narinig niya ang boses ng kasama ni Mang Kanor na naroon na rin pala. Nilapitan niya ang mga ito at sinabing kung gusto ng matanda ay tutulong siya sa paglusong. Ngunit naiinis ang matanda na sinabing nang ipahiya siya ng bida sa council ay gusto niya itong patayin. Pero napagtanto din niyang ang ipinagyayabang niya ay ang mga nakaraan. Inutusan ng matanda si Jinzaburo na magpunta ng likod at samahan si Teruhi para mas ligtas ito. Kapalit ng ibinigay niyang armor ng isang dati na bayani nila. Saka din sinira ang scroll ng kanyang nakaraan na tagumpay para daw mapalitan ng mas bago. Saka sila umusad na iniwan si Jinzaburo. Unang nagpana si Mang Kanor sa ere. Saka din sinagot ng mga Monggol ng mas maraming palaso sa paghudyat ng kanilang tambol kaya umulan ng palaso sa mga samurai. Nasa isang puno lang si Jinzaburo na pinag-aaralan ng mga Monggol na napansin niyang nagmula sa magkakaibang lugar. Nagutos ang matandang boss na huwag silang magpatalo. Unti-unti silang lumapit sa mga kalaban. At nang sapat na ang distansya ay inutusan ng mga mandirigma na umatake. Kaya nagkasalubong ang dalawang grupo at kanya-kanyang tusok at tagpas ng espada. At mas maraming namamatay sa panig ng mga Monggol na parang hindi sanay sa pakikipaglaban. Nagpakitang gilas din si Mang Kanor kahit matanda na kasama ang anak nitong maraming tinamaan ng palaso. Nais ng mag-ama na tuluyan ng paalisin ang mga kalaban kaya sila lamusong. Nakikita ito ni Jinzaburo na nag-alala para sa mga samurai dahil mas marami ang army ng Monggol sa paanan ng bundok. Napatigil si Mang Kanor at anak nito nang makita ang kalunos-lunos na nangyari sa mga sibilyan doon na pinatay ng mga Monggol. Saka pa inilabas ng Monggol ang kanilang secret weapon na catapult sa barko. Malalaking granada pala ang bala nito. Kaya pagbagsak sa mga samurai ay marami sa kanila ang dead on the spot. Maging si Mang Kanor ay nasaktan ng tenga na hindi makarinig. Kaya ang mga opisyal niya ang nag-utos ng kanilang pag-atras. Sinabayan naman ito ng pag-atake ng mga Monggol at marami silang kinatay. Kasama din na tinusok nila ang leeg ng anak ni Mang Kanor at natigok ito. Kaya nagalit ang matanda at pinatay ang isang Monggol. Pero napalibutan na siya ng mga kalaban. At sabay-sabay na tinusok ng sibat ang katawan ng matanda. Nakita naman ito ng bida na walang masabi. Nagkatitigan pa sila ng matanda, bago nila ito itinaas na parang lechon na natusok. Dahil sa nangyari ay natatakot ang mga samurai na umatras. Sa isip ng isang opisyal ay paano pa sila lalaban dahil parehong namatay ang kanilang boss at anak nito. Sa pagtakbo ay nakita nila ang armor ng isang bayani nila noon. Isinuot na pala ito ni Jinzaburo na walang takot na pinatigil ang mga kabayo at pinakalma. Natigil panandalian ang mga samurai pero natakot nang makita ang mga paparating na kalaban. Pero na-headshot ni Jinzaburo ang isang kalaban sa kamuling pinalakas ang isip ng mga samurai. Sa halip na makinig sa bida ay sinabi ng mga nababahagang buntot na samurai na sino siya para pakinggan nila. Sinabi kasi ng bida na oras na para patayin ang mga Monggol na wala na sa kanilang malakas na depensa. Tinawag ng bida ang mga katulad nitong weird na nagtatago sa mga puno para kunin ang ibang kabayo. Feeling ng mga samurai na mas mababa ang mga convict dahil mga masamang tao ang mga ito. Pero sinabi ng bida na mga bakla ang mga samurai kung ayaw makinig sa tulad nilang outsiders na naroon para protektahan ang kanilang isla. Saka sinabing suot na niya ang armor ng dating founder ng kanilang clan at dapat lang na sumunod sila. Saka sila lamusong para lumaban. At sumunod din ang ilang mga samurai. Sinabi ni Jinzaburo na siguruhing mabuhay ang mga sumunod na sundalo sa kanila. Saka din nila pinagpapatay ang mga umaatake ng mga Monggol. Kaya daw napabilib ang mga sumunod na samurai. Nakita ni Suboro ang tapang ni Jinzaburo kaya sinabi nitong hindi rin papahuli at agad pumatay ng isang Monggol. Pinatay din ni Shiraishi ang isang Monggol. Pero nataman siya ng palaso dahil nagkukwento pa kasi. Pero iniligtas siya ng archer na si Hitari na pinatay ang maraming Monggol. Kaya lumakas din ang loob ng mga samurai na lumaban. Dahil dito ay sinabi ng commander ng Monggol na magpahabol sila sa kanilang malakas na depensa. Saka din umatras ang mga Monggol na kinasaya ng mga samurai. Sinabi ni Shiraishi na patibong ito ng mga Monggol. Pero sinabi ng bida na umatake pa rin sila para tuluyang manalo. Nakita ni Yahiro ang paglusong ng mga kasamang samurai sa pangunguna ng mga outsiders. Kaya nagtanong ang isa kung anong gagawin nila. Sinabi ni Yahiro na hindi nila naprotektahan ang kanilang boss kaya wala silang magagawa. Iniisip niya ang pagkatalo nila nang sinabi ng kasama na naroon si Teruhi. Naroon nga ang babae na nagpasalamat sa mga tao na lumaban para sa kanilang bayan. Inutusan ni Yahiro ang babae na umuwi sa capital para mas ligtas. Pero pinatahimik siya ng babae at sinabing naroon siya para pamunuan ang mga mandirigma sa laban.
May nag-report na sinabing napalibutan na ang mga samurai kasama ng mga outsiders ng mga kalaban. Kaya akala nila kung namatay na rin ang mga ito. Kaya nagtanong ang babae kung kasama ba sa mga naroon si Genzaburo. Ipinakita nga ang paghabol ng mga bida sa mga umatras na Monggol at marami silang pinatay. Masarap daw ang feeling ng bida na hinahabol ang mga kalaban. Nang makita niya ang headquarters ng kalaban ay iyon ang kanilang tinarget. Saka pa siya nagpatuloy sa pagpatay sa mga Monggol kahit na napalibutan na sila. Samantala sa hindi kalayuan ay may mga grupo din ng mga mandirigma na hindi tumulong dahil naghihintay sila ng utos ng Emperor. Pagsapit ng gabi ay nakita ng mga tao ni Teruhi ang pagbabalik ng mga bida paakyat. Nagtatawanan pa ang mga ito dahil tagumpay sila sa laban. Nagtagumpay daw sila sa pagpatay sa general ng mga Monggol sa sariling headquarters. Kalaunan ay may kinuha si Genzaburo at agad na ipinakita kina Teruhi at mga sundalo doon. Ito ang dalawang ulo ni Mang Kanor Sr. at Mang Kanor Jr. Pinilit daw itong mabawi ni Genzaburo para hindi ibitin ng mga kalaban at mawalan ng moral ang mga sundalo. Kaya nahimatay si Teruhi na agad inalalayan ni Kano. Pero kalaunan ng makabawi ay niyakap ang ama at kapatid na naiiyak. Saka din sa gabing iyon ay nagdaos sila ng ritual bilang paggalang sa kanilang mga patay. Hindi nila alam na pinagmamasdan sila ng malakas na mata ni Amushi. Sa oras na iyon ay nasa loob ng kuweba ang mga convict kasama ang ilang mga native sa lugar na iyon. Nagtanong si Genzaburo kung bakit wala kanina sa laban si Onaitikmaru. At sinabi nitong pirata siya na hindi kabisado ang kalupaan. Naiwan daw siya ng tumai kanina at hindi agad nasundan ang mga kasama. Nagtanong si Shiraishi kung mayroon bang pamilya si Genzaburo. At nasabi ng bida na mayroon pero patay na ang asawa at anak nitong nag-iisang babae. Nang magpunta daw siya ng gyera ay nagkasakit ang mga ito at pag-uwi niya ay kasama na sila sa mga naiburol. Hindi niya alam na nakikinig lang pala si Teruhi sa labas. Pumasok sila nang dumating ang supply na dinala ng mga tauhan nito. Dried rice daw ito para sa mga tao doon. Sinabi ng prinsesa na uuwi sila bukas ng capital para mag-regroup. At inimbitahan ang mga villagers na sumama sa kanila. Pero sinabi ng umalis na Genzaburo na matutulog muna. Dahil paggising ay aatakehin ng mga kalaban habang tulog pa sila. Sinabi ni Teruhi na mamamatay siya kapag gagawin iyon. Saka din inutusan ng bida na sasama sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Genzaburo na naroon sila para labanan ng mas malakas at mas marami na puwersa ng Monggol. At matatalo lang nila ito kapag natutulog sila. At kailangan niya ng guide para sa mga daan doon. Nag-volunteer naman si Jinsichi dahil pinatay daw ng mga Monggol ang pamilya niya. At may dalawa pang nais sumama sa kanila na parehong biktima ng mga kalaban. Kaya inutusan sila ni Genzaburo na kumain. Nakita itong lahat ni Yahiro. Pero wala daw siyang pakialam basta uuwi na sila bukas. Habang natutulog si Genzaburo ay sinabi ni Teruhi na delikado ang tao na ito kaya dapat na niya itong patayin. Baka daw dadalhin nito ang maraming tao sa kamatayan. Pero nang lapitan naman niya ang mukha ng bida ay iba yata ang ginawa. Paggising ni Genzaburo ay nakita si Teruhi at nagtanong kung mataas na ba ang buwan. At sumagot ang babae na oo. Kalaunan ay nagtipon ang mga nagpaiwan para maging kasama ni Genzaburo sa pag-atake. Kaunti lang sila dahil nagsiuwian na ang mga kasama ni Yahiro. At natawa na lang ang bida na sinabing mga baliw sila na nagpaiwan. Saka din niya isa-isang tinanong at kinilala ang pangalan ng bawat isa na kasama sa pakikipaglaban. Lumabas din si Teruhi na sinabing kasama siya bilang strategist nila. Hindi sana payag si Gantaro pero wala itong magawa. Nagtanong si Genzaburo kay Amushi kung kumusta ang ipinagawa nito. At sinabi ng bata na kalahati sa mga Monggol ay bumalik ng ship para matulog. Nagpasalamat siya sa bata at sinabing dadalhan ito ng pasalubong mula sa gyera. Nakinasaya naman ng Quago. Habang naglalakad sila ay sinabi ng bida na aatakehin nila ang mga kalaban at sisirain ang ilan nilang kagamitan saka din sila aalis. Sa paraang iyon ay magiging mabagal ang pag-atake ng mga kalaban dahil hindi na sila maiisip na madaling sakupin. Ang mainland daw ang pakay ng mga Monggol at hindi sila magtatagal sa isang maliit na isla. Kaya hit and run ang gagawin nilang laban. Kaya naging seryoso ang mga kasama niya. Noong nasa palibot na sila ng kampo ng kalaban ay nagpaplano pa lang sila kung paano makapasok ng tahimik, nang kaagad ipinako ni Hitari ang bantay sa isang puno. Pero tumakbo ang dalawang guide nila sa kinaroroonan ng mga kalaban na sumisigaw. Kaya alam na nilang traidor ang mga ito. Nasa likod ni Genzaburo ang isa pa na balak siyang patayin kapalit ng pamilya nito na kinuha ng mga Monggol. Nakita siya ni Teruhi na binalak siyang saksakin gamit ng kutsilyo. Pero siya ang tinagpas ng traidor at nagdugo. Kaagad din na sinaksak ni Genzaburo ang kawawang lalaki na gusto lang daw mailigtas ang pamilya. Saka din ito namatay. Sayang daw ito sabi ni Genzaburo dahil marunong humawak ng espada.
Sa balikat lang nasugat si Teruhi na agad sinamahan ng mga alalay. Nagpalipad ng mga nag-aapoy na palaso ang mga Monggol sa kinaroroonan nila. Kaya agad sinabi ni Jinzaburo na ilayo ni Nagantaro ang prinsesa at huwag hahayaang mamatay. Sinabi ni Onai Tikmaru na pwede pa naman silang tumakbo. Pero galit na si Jinzaburo dahil sa nakita doon. Inilawan ng apoy ang mga tao na pinatay din lang pala ng mga Monggol at saka ibinitin-bitin doon. Kaya naghanda din ang lahat sa laban at agad na umatake. Maraming mga pinugot na ulo si Jinzaburo at hinati na katawan. Nataman ng palaso ang ilan nilang kasama at nasira ang inumin ni Onai Tikmaru. Tapos nataman pa ng palaso ang bunganga nito na kanyang kinagat sa inis. Saka pinagpapalo ang mga kalaban at nakagawa ng daan. Kaya madaling nakapasok ang mga bida sa kampo ng mga Monggol at sinunog ang mga bahay at pinatay ang mga traidor. May Monggol na nag-report sa kanilang station commander na si Qin Haokei at sinabing aabot ng 1,000 ang mga umatake. Pero sinipa ito ng commander. Saka ginamit ang pandinig at sinabing aabot lang daw ang mga umatake sa 70 na katao. Nag-iisip siya nang dumating ang mas mataas ang rangko sa kanya na Vice Marshal na si Ryu. Nalaman ni Ryu ang pagkamatay ng commander na anak ni Qin saka pa ito ang naupo sa upuan ni Qin. Kaya naiinis lang si Qin na walang magawa. May narinig na ingay ang mga bida sa tabing dagat. Mga bata at babae ito na dinadala ng mga Monggol patungo sa barko para gawing tig-50. Nais ng mga samurai na iligtas ang mga babae pero sinabi ni Jinzaburo na huwag silang magpunta doon kung ayaw mamatay. Aalis na sana sila nang biglang may magpatama ng mga spear gun sa mga kalaban. Bago lang ito sa mga kasama ng bida at hindi nila kilala. Narinig ng bida ang tungkol sa mga tao na nasa bundok na ang trabaho ay iligtas ang Japan sa mga mananakop. At iyon daw ang tumutulong sa kanila ngayon na labanan ang mga Monggol. Mahigit lang daw sa 100 ang mga ito pero sapat na ang oras na hatid nila para sa grupo ng bida. Inutusan niya ang mga kasama na iligtas ang mga bata at mga babae sa tabing dagat. Kaya mabilisan nga ang kanilang pag-atake sa mga Monggol doon na kanilang pinagtatagpas. Saka din agad dinala ang ilang mga babae at bata na nakaya nilang iligtas. Lumapit ang commander ng Toibarai at nagpakilalang si Nag-Amin. Aalis na daw sila doon bago pa may mamatay sa kanila. Kaya nagpasalamat ang bida at sinabing may utang sa kanila. Sinabi ni Nag-Amin na inutusan lang sila ng isang mataas ang rangko na tao. Tinutukan ng bida na sinabing kung karapat dapat siya ay makikilala ang kanyang boss. Saka din sila umalis. Samantala ay pinagpapatay ni Ryu ang ilang mga kasama ni Jinzaburo at sinabing gusto ng mas malakas. Lumabas nga ang mas malakas na si Onai Tikmaru na nagkukulangot pa. Alam ni Onai Tikmaru na mataas ang rangko ni Ryu kaya excited din ito na makalaban ang kasing laki nitong tao. Nagkasubukan ng lakas ang dalawa at tabla lang sila ng lakas. Malakas man ang palo ni Onai Tikmaru na nasisira ang paligid pero nasangga ito ni Ryu. Mas magaling lang sa teknik si Ryu na pinatid si Onai Tikmaru at binalak saksakin. Ngunit dumating si Jinzaburo na pinigilan ang sibat ni Ryu. Kaya nagalit si Ryu na tinawag na damo ang bida. Pero nang makailag ito ay tinawag naman na langaw. Saka sinugat ang mukha ng bida. Muling umatake si Ryu na sinangga ni Jinzaburo ng espada sabay slide ng armas at nasugatan naman ang mukha ng Mongolian. Kaya napagtanto ni Ryu na ito daw yung hinahanap niyang lobo. Kaya naging interesado ito sa bida. Ngunit bago pa sila makapaglaban ay tinawag na ng umalis na bida si Onai Tikmaru. Pinigilan din ng 2 tauhan si Ryu dahil ipinatawag na siya ng marshal. Pero nais nitong makalaban ulit ang bida sa hinaharap. Samantala sa kinaroroonan ng marshal ay kausap nito ang nakamaskara na kinalaban ni Jinzaburo noon. Nasabi nitong may quality daw si Ryu na maging vice marshal pero may sakit itong bloodlust. Saka nagtanong sa mambabarang at nalaman nilang saka daw sila pwedeng maglayag pagkatapos ng 7 araw. Kaya sinabi ng boss na mananatili na muna sila doon. Kinabukasan ay agad din na naglakad ang mga bida kasama ng ilang sibilyan para magpunta ng capital. Masaya ang mga samurai dahil ligtas naman ang kanilang prinsesa. Naiiyak naman ang crybaby dahil makakauwi na daw siya. Saka din sila masayang kumain. Biglang nilapitan ni Jinzaburo ang prinsesa at may nginunguya itong damo. Sinabi niyang gamit nila ito panggamot ng mga nasugatan. Saka din walang palom na inilagay sa sugat ni Teruhi na nagulat dahil isa siyang prinsesa na hindi dapat hinahawakan ng ganon ng kahit sino. Pero nang makita nitong pinuntahan din ng bida ang ibang mga nasugatan para palakasin ang kanilang mga loob ay naintindihan niya ang layunin ng bida. Isang bata ang pinagtripan ng isang lalaki dahil anak ito ng traidor na pinatay nila kanina. Nagagalit ang lalaki dahil hawak pa ng kalaban ng pamilya niya samantalang nakabalik ang anak ng traidor. Saka lang umalis ang lalaki nang lumapit ang bida na nasa likod na niya. Sinabi ni Jinzaburo na siya ang pumatay sa tatay niya. Saka ibinigay ang espada ng bata.
Sinabi ng bida na matapang ang tatay niya dahil kinalaban niya ang alam niyang mas malakas sa kanya para lang sa pamilya. Saka sinabi sa bata na magpalakas din ito tulad ng ama at ipaghiganti siya. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang bata na sinabing balang araw ay papatayin si Jinzaburo. Sinabi ni Teruhi na umalis na sila. Ngunit pagbalik nila ay nakita nila sa malayo pa lang na nasusunog na ang capital. Kaya nanlumo ang napaluhod na Teruhi. Naalala din ng bida ang mga nakausap nitong sibilyan kaya naiinis. Pagtingin niya kay Shiraishi ay umiiyak ito. Naalala daw kasi ni Shiraishi noong mayroon din siyang mansion at mga tao na nasunog din noon. Dumating si Genpachi at itinuro sa kanila ang ilang mga survivors ng pag-atake. Kasama din pala si Yahiro na nakaligtas. Nagreklamo pa ito na nakabalik daw sila pero wala palang babalikan. Balak daw pala talaga ng mga Monggol na atakehin ng sabay ang Sasu Village at ang capital. Napatanong sila kung ilang araw kaya ang aabutin ng mga Monggol doon. Kaya nasabi ng prinsesa na naiinis na hindi aalis ang mga kalaban hanggat hindi sila napapatay lahat. Kaya mas lalong nasira ang fighting spirit ni Yahiro na sinabing wala ding silbi ang kanilang pakikipaglaban. Pero sinipa ito ni Jinzaburo at sinabing lampa ito at spoiled. Kaya nainis si Yahiro na kinuha ang espada. Pero hindi sila natuloy maglaban dahil may nag-report na may dumating. Nakakita sila ng ilang mga scouts na naghahanap ng survivors. Nakapagtago ang mga bida at aalis na sana ang mga kalaban. Pero dahil naalala ni Teruhi ang pagkamatay ng ama, ay hindi nito napigilan ang galit. Kaya agad na headshot ang isang scout. Saka din agad pinatay ang iba pa. May sinubukang tumakas na nakalayo kaunti. Ngunit pinatay din ito ng archer na Hitari. Pero ang problema nila ay nakatakbo ang kabayo nito pabalik. Inamoy pa kasi ng malaking tao ang kalaban at sinabing katulad mo na amoy gatas daw ito. Kaya naisip nilang hindi tulad nila ang mga tao na iyon. Agad din namang humingi ng paumanhin si Teruhi dahil sa pagpatay sa kalaban. Pero sinabi ng bida na napansin nitong alam ng mga scout na naroon na sila kaya agad paalis ang mga ito. May binalak na daanan ng mga samurai na gagawin daw nilang shortcut. Pero sinabi ni Amushi na hindi pwede. Dahil nakikita na nito sa malayo ang hukbo ng Monggol na naglalakad. Sa isang makitid na lugar ay sinabi ng tauhan ni Yahiro na mag-ambush sila doon. At pumayag naman si Yahiro para daw mabigyan ng oras ang mga mamamayan na makatakas. Saka nito inutusan ng mga convict ng tumulong. Kaya nagreklamo si Oni na ayaw daw pagtrabahuin ng libre. Napansin niya ang natamba na Chominpuko at inilantad ang ninakaw nitong kayamanan noong masunog ang capital. Kalaunan ay sinabi ng bida kay Yahiro na kung nais nilang pigilan ang mga kalaban ay dapat handa siyang itaya ang buhay doon. Saka sinabing gawin nilang fortress ang daanan na iyon. Nang nakapaghanda na ang lahat ay sinabi ni Jinzaburo na magpapahabol sila sa mga kalaban. Umabante sila ni Yahiro na kinakantsawan pa ng bida dahil wala itong kumpiyansa sa sarili. Sinalubong nila ang mga Monggol na nakahanda din sa laban na naramdaman ng panganib. 2 Monggol ang agad na pinatay ni Yahiro at Jinzaburo gamit ang espada at palaso. Pero malakas daw ang mga ito. Nagpahabol sila at nang nasa posisyon ay inambush lang nila ang mga ito gamit ng palaso. Samantalang yung mga nakaligtas sa palaso ay sinibat naman ng mga naging spearmen. Kaya naging lechon Monggol ang mga ito. Nakapatay pa si Yahiro ng kalaban pero sa isip niya ay alam niyang dead end ang pupuntahan ng mga tao kaya naglalaban ang isip niya. Kaya sinabi ng bida sa batang general na kung talo na siya sa isip pa lang ay tumakbo na lang siya. Nagtanong si Yahiro kung saan kumukuha ng lakas ang bida imbes na obvious na nasa talunan silang grupo. Naalala ni Jinzaburo ang nakalipas noong kagalang-galang pa lang siyang samurai. Naglalaro sila ng board game sa kanyang 2 master. At nang matapos ay sinabi ni Toki-ake na huwag na munang magpunta doon si Jinzaburo. Nais kasi nitong iwasan ang posibleng paglalaban ng kanilang clan sa iba pang clan. At hindi na rin nito ginagamit ang kanilang archery space dahil ayaw na nito ng gulo. At naintindihan naman ito ng bida na umalis. Sa palengke ay nakasalubong niya ang grupo ni Yoriso na shogun ng clan na dating kalaban ng kanilang clan. Tinawag siya nitong maglaro ng board game pero tumanggi ang bida na sinabing hindi siya magaling dito. Kaya umalis naman si Yoriso na sinabing kahit kailan ay magiging tauhan lang ang bida. Pakiramdam ni Jinzaburo na may balak itong hindi maganda. At hindi siya nagkamali dahil ilang araw lang ay umatake si Yoriso sa mansion ni Toki-ake. Pinagpapatay nito ang mga tauhan doon at hinuli si Toki-ake na pinagbintangan na nag-aalsa laban sa clan na boss niya. Papatayin na sana si Toki-ake nang biglang matigok ang isang tao niya sa gate dahil pinatay ito ng bida. Dumating daw si Jinzaburo para makipaglaro ng board game. Umatake ang mga kalaban pero madali lang itong ginawang karne ng mga kasama ng bida. At parang tayo na bakla na mamamatay na sana si Yoriso sa espada ng bida kung hindi lang nagsalita si Junior. Sinabi nitong baka mas lalong malagay sa panganib ang clan nila kaya kailangan nilang magsakripisyo.
Nagawang mapatumba ng kalaban si Jinzaburo at inapakan sa lupa. Sinabi naman ni Toki 8 na kung paano maglaro ng board game si Jinzaburo ay ganon din ang ugali sa laban. Hindi daw siya nagpapabigay. Pero sinabi ng matanda na kailangan nila ng sakripisyo minsan para manalo. Saka din pinugutan ng ulo nito na nakipagtitigan pa sa bida. Sinabi ng bida kay Yahiro na natutunan nitong huwag sumuko at iwan ng espada para huwag mawala sa kanya ang lahat. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi siya sisuko. At ganun din dapat ang gawin ni Yahiro. Dumating ang second wave ng mga Monggol at may dala ang mga ito na apoy. Kaya naalala ng bida ang bomba. Buti na lang at mabilis sa pagpana si Yahiro na tinamaan ng kamay ng pitcher at sila ang sumabog. Kaso ay mayroon pang nakapagtapon kaya nagkaroon ng explosion at hindi nila makita ng husto ang paligid. Habang pumapatay ay sinabi ni Jinzaburo na lahat ng walang sugat ay tumayo at takpan ang pwedeng daan ng kalaban. Saka sinabi ni Yahiro na kapag hindi naman daw sila matatamaan ng impact ng pagputok ay hindi sila mamamatay. Pagtanggal ng usok ay nakita ng mga bida na nasa perfect spot ng ambush ang mga kalaban. Kaya kawawa ang mga ito na namasakre sa mga palaso ng hukbo ng mga sakang. Nasabi ni Yahiro na malakas pala ang clan niya na hindi niya alam. Dahil daw ito sa tulong ni Jinzaburo. Dahil makitid ang daan ay hindi makaporma ang mga kalaban kahit na mas marami sila dahil nagiging one-on-one ang laban at mas magaling si Jinzaburo. May mga umaakyat naman na mga Monggol pero tinutusok ito ng mga spearman. Yung iba ay pinatay naman ni Yahiro na nagkakaroon na ng confident. Nag-utos ang general ng Monggol na agad namang ginawa ng matanda nitong alalay. Pero hindi nila alam na nasa likod lang pala nila ang nagtatago na Hitari kasama ang prinsesa at ilan pang kasama. Balak ng mga ito na patayin ang boss ng mga kalaban. Kaya iniunat ng dalawa ang pana at pinalaya ang palaso. Ngunit nakaligtas ang general na agad tinakpan ng mga tauhan nito. Sinabi ni Hitari na umalis na sila agad. Nakita ni Urianedi ang prinsesa at nagandahan ang manyak. Sinabi nitong huwag papatayin ang babae at hulihin ito bilang kanyang war prize. Samantala sa kinaroroonan ni Jinzaburo ay natalo na ang naunang wave ng kalaban. At pagod na rin ang kanilang mga kasama kaya sinabi nilang oras na para umalis bago pa dumating ang isa pang wave ng Monggol. Binati ni Jinzaburo si Yahiro dahil sa magandang performance. Aalis na sana sila pero may dumating na may dala ulit na apoy. Inakala nilang may dala ulit ang mga ito na bomba kaya naghanda si Yahiro sa pagpana. Pero baril pala ang ihinanda ng mga Monggol at sinindihan kaya nasapol sa dibdib si Yahiro. Nag-usap ang dalawang boss na ginamit daw ang baril na iyon sa mga nakalaban nilang barbarian noon. Nagsaya ang mga Monggol pero hindi nila inasahan ang mabilis na pag-atake ni Jinzaburo sa kanila at kada was-iwas nito ng espada ay ulo ang nanguhulog. Pinatay din ni Shiraishi ang isa pang balak tumakas. Habang namamatay si Yahiro ay iniisip pa rin itong ano bang dahilan ng ipinaglalaban niya doon. At ano ang layunin ng kanyang pagkamatay. Hinawakan ng bida ang kamay ng general at sinabing hindi masasayang ang pagkamatay nito. Saka din isinara ang mata ng namatay na mas bata. Pagdating ni Teruhi ay masaya itong walang gaanong namatay sa kanila. Saka sinabing hindi nila napatay ang kalaban na general. Pero sinabi ni Jinzaburo na namatay ang kanilang general na Yahiro sabay abot ng pinugot nitong ulo. Ibinigay ito sa prinsesa na naluluha dahil sa pagkamatay ni Yahiro. Tapos sinabi pa ng babae na mainit-init pa daw ang ulo. Kaya swerte natin na nabuhay sa generation na peaceful at may gobyerno at hindi mo na kailangan pang makipagpugutan ng ulo. Dumating si Amushi at sinabing nakita nito ang pagdating ng mga Monggol na nagmula sa Sasu. Saka din ipinakita ang mga ito. Sinabi ng mga samurai na tigok na sila. Ngunit sinabi ni Jinzaburo na swerte nila. Nagtaka ang mga kasama kaya sinabi ng bida na dahil magkaiba ang lahi na nakita nila sa Sasu at ng mga humahabol sa kanila ngayon ay magkakaroon ng kalituhan ang mga ito kapag nagkita. Lalo na at paparating na ang dilim. Kaya kapag nakatakas daw sila ay makakasurvive sila hanggang bukas. Pagsilip ng isang Monggol ay nakitang wala na ang mga kalaban kaya nagutos ito ng paghabol. Ipinakita nga ang mga bida na tumatakbo sa dilim. Saka natigil nang makita si Onay Tikmaru na itinali ang magnanakaw na kasama nilang kalbo. Sinabi ng kalbo na ninakawan daw ni Onay Tikmaru ang mga farmers kaya nagalit ang prinsesa at napatanong si Jinzaburo. Pero sinabi ng malaking tao na dapat may bantay daw ang mga kayamanan na iyon. Dumating ang mga humahabol na Monggol na agad tinawag ni Onay Tikmaru na kunin ang mga kayamanan. Pero pinatamaan siya ng palaso na sinangga ng malaking tao. Umatake ito at hinampas ng malakas ang sabay-sabay na tamba ng mga Monggol. Sinabi ni Jinzaburo na may paparating pang hukbo ng kalaban kaya tumakas na ito. Kaya pinulot ng malaking tao ang malaking bato at pinasat ang mga kalaban. Saka din tumakbo dala ang parang putong ng sibuyas na kalbo. Kalaunan ay nag-agawan ang mga Monggol na nakita ang plunder na naiwan. Kaya naglaban sila na sinabing winner take all.
Para sa mga inaakalang mahina ang mga Monggol ay nagkakamali kayo. Dahil mga warrior ang mga ito at sila yung dating mananakop na kinatatakutan ng China. Nakita naman ni Urianedi ang mga namatay na tao kaya siya naiyak. Pero biglang nawala ang luha nito nang sinabi ng isang nag-report na may kasama silang mula sa kabilang grupo ang inaagaw ang kanilang plunder. Habang nagbugbugan ng mga Monggol ay nagtakbuhan naman ang mga bida. At agad din silang natulog nang makahanap ng magandang spot. Habang masarap ang hilik ng bida ay nilapitan siya ni Teruhi. Sa panaginip ng bida ay nakikita niya ang mga tao na patay na mula kay Tokiaki hanggang sa anak niyang namatay na rin. Pagmulat niya ng mata ay nakita ang mukha ni Teruhi na pinagmamasdan siya. Umatras ang huli kadodong na babae, pero sinabing tinitignan lang kung may hininga pa ang bida. Dahil kailangan pa siya nitong pagsilbihan. Naisip ng bida na wala naman siyang koneksyon sa gyera na iyon. Pero dahil naibigay ang bigat sa kanya ay naisip niyang baka iyon daw ang kwento ng kanyang buhay. Nagugas ng mukha si Teruhi. Nakita nito ang maraming mga fireflies na inakala niyang multo ng mga namatay na. Paglingon niya ay nakakita siya ng isang nakatayong matanda. Binati siya ng matanda na kilala naman ang prinsesa. Saka nagtanong kung nasaan si Jinzaburo. Dumating ang bida na pinagmasdan ng matanda. At sinabi ng matanda na maganda ang pangangatawan nito pero mukhang kontrabida. Napagtanto ng bida na kasama ito ni Nagamin. Saka sinabi ng matanda na sundan daw sila dahil pupunta sila ng palasyo at kikilalanin ang emperor. Saka din mabilis na tumakbo ang matanda palayo. Kaagad siyang sinundan ng bida na sinabing mabilis ito kahit matanda na. May nadaanan siyang mga tao na nagriritual. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang maakyat ang isang bundok nakita ang dagat. At nakita ang matanda na nagpahabol. Agad silang yumuko dahil sa pagdating ng emperor. At ipinakita ang pangit na emperor na si Tokihito.